Hello guys! For today, ang ating gagawin ay may ipapakita lang akong video na nag-viral po siya sa TikTok. Ano po, na isang Filipina na nag-comment about Canada. So, siya po ay, pakita ko na lang sa inyo, no? Siya po ay nasa Singapore sa kasalukuyan. Nag-comment siya about Canada and then, nag-trending ito kasi nga madaming mga Pilipino na nasa Canada na na-trigger sa kanyang sinabi about Canada. Kaya tingnan natin at anong masasay niyo dito. Hi sis, move ka na lang sa Canada. Mas big chance maging PR. Hi, actually, yung partner ko, which is yung tatay ng anak ko, is nandun ngayon sa Canada. And ayaw namin doon. Hinayaan ko lang siya kasi dream country niya daw yun. Parang, or maganda pakinggan, Canada, ganon. Since na-experience niya, at ngayon talagang nandun siya, masasabi niyang ayaw niya. Diba? Ako nga hindi pa, wala pa dun. Nasabi ko na talagang ayoko dun kasi okay ako dito sa Singapore. Ang Canada talaga is pinagandang Pilipinas lang siya. Pero kapag nanggaling ka dito sa Singapore, tapos nag-migrate ka to Canada, ang layo ng differences. For him, at least wala lang siyang what if. Nandun man yung regrets, at the same time, wala lang siyang what if. First reason, bakit ayaw namin dun is ang high ng tax. Imagine, kahit pa sabihin mong free schools, free hospital, which is yun nga yung kinoconsider namin kung bakit gusto namin dun, is para dun sa anak namin. Nakakaltas din naman sa ganun kalaking tax. Huwag na lang. Then second, ang daming homeless. Mas pinipili kasi ng mga tao doon na maging homeless sila kasi may makukuha silang subsidy from the government. Kaya ang daming, doon yung tumatakas, mag-order kasi hindi sila magbabayad. Ang dami doon. Third is yung safety. Wala, compared dito sa Singapore. Yung drugs doon, ang dami, parang Philippines. Which is, kinakatakot ko yun kung doon lalaki yung anak ko. Let's say na nga na madaling ma-PR doon. Pero kung yung kapalit naman is yung hindi naman kasing ganda na dito sa Singapore, I would rather just stay here. And I'll just wait for the time na mabigay sa amin yung chance na maging PR. Kasi maganda dito manirahan sa Singapore. So, ayun. So, ayun na nga ang video na nag-viral ngayon sa TikTok. No? So, ano masasabi nyo? Anong masasabi nyo? So, for me, no, siguro maraming na-trigger sa video na iyon, lalo na mga Pilipino na mga kababayan natin na nandito sa Canada. Kasi, hindi pa siya nakapunta ng Canada pala, and then, yun po ang kanyang opinion. Siguro, based din po lang, yun nga, sa sinabi ng kanyang partner na nandito sa Canada. Pero kasi, mas maganda siguro sana kung magbibigay ka ng opinion sa isang bagay or magkukumpara ka ng isang bagay kung na-experience mo talaga. Halimbawa, ikaw ay nakapag-stay na dito sa Canada at yun nga nakapag-stay ka din sa Singapore, or hindi ko kayang ikumpara ang Singapore at Canada since hindi pa naman ako nakapag-stay sa Singapore, hindi pa ako nakapunta doon, hindi pa ako nanirahan doon. And then, siguro, kaya kong ikumpara ang Pilipinas at Canada since ako naman ay nakatira sa Pilipinas na maraming taon. So, makapagsabi talaga ako na, ay, ganito, mas maganda ang ganitong bansa kaysa dito sa bansang ito. At yung sinabi niya na parang, Canada ay isang pinagandang version ng Pilipinas. Siguro, mas maganda siguro kung sinabi niya doon na ang Canada ay isang pinagandang version ng isang bansa kumpara sa Pilipinas. Siguro, okay yun. Katanggap-tanggap siguro yun kasi literal na pareho silang country. Ang Canada is country and then ang Pilipinas ay country. Yun nga lang, mas magandang version na bansa ang Canada. Siguro okay yun kasi yung iba nakita ko din sa comment na yun nga, na-trigger sila yung sinabing pinagandang version ng Pilipinas. Kasi siguro sa perception ng iba, ang Pilipinas ay isang third world country, ang ating country, di ba? And then, yun nga, ikinumpara ang Canada na isang first world country. So, siguro na-offend yung iba. Hindi ko alam kung anong reason nila. Kasi nakita ko yung comment doon na yun nga, na-trigger daw din sa comment na yun, yung iba. Pero, yun nga, kung ako naman, kukumpara ko ang Pilipinas and then Canada, kung anong mas magandang manirahan. Ako mismo, no, at ang asawa ko, gusto niya ang Pilipinas, hindi dahil sa sistema ng gobyerno natin, kundi because of the weather. Mas maganda ang weather natin doon. At when it comes naman sa mga sistema ng ating gobyerno, wala tayong healthcare gaya ng Canada na meron silang healthcare. Kahit sabihin pa nila, yun nga, may libreng healthcare dito, pero yun nga,
pahabaan naman, matagal naman makakuha ng appointment, pero at least yun, hindi ka na mag-worry na ma-hospitalize ka kasi wala kang pambayad, kasi dito libre talaga. Yun nga lang, dapat mahaba ang pasensya mo sa pagkuha ng schedule, yung ganun, kasi hindi ka talaga madaling makakita din tao. Aside from that, yung pension, wala tayong pension. Meron tayong pension sa Pilipinas kung ikaw ay magbabayad din. Yung parang hindi siya kagaya dito sa Canada kasi na ano siya, compulsory talaga siya na magbabayad ka. Kasama na sa tax ang pension mo. Kaya kung ikaw retire na, tatanggap ka na ng pension. So kahit dishwasher, ano pa yung mga minimum wage earner ka lang, and then nagbabayad ka ng tax, may matatanggap ka talaga pag tanda mo. Hindi katulad sa atin na kung sino lang ang nagbayad ng SSS, sila yung may mga pension. So, yun po ang kaibahan. At yung sinabi niyang mahal ang tax, which is true, the more money you make, the more tax din po ang babayaran nyo. Pero at least may makikita ka naman sa tax mo kasi pag tanda mo may pension ka, tapos healthcare, hindi naman talaga siya libre kasi binabayaran mo sa tax. So at least nakita mo siya, 'di ba? Yung may pinatunguhan naman yung binayaran mo na tax. At nung sinabi niya na ano daw, dami daw homeless kasi mas pinili daw ng mga tao na maging homeless kasi nga ang hinahabol nila is yung subsidy from the government. I don't know about that. So, according to my research na, sinearch ko kung ano ang pinaka main reason bakit madaming homeless dito sa Canada. Una po is yung po sa ekonomiya, and then yung ano nga, high housing dito. Mataas talaga ang kanilang mahal ang mga pabahay nila dito. Kaya siguro, yun nga, naging homeless, and then yung ekonomiya, hindi naman nag-boom ang ekonomiya. Yun nga, may ano pa tayo, tinatawag na inflation, di ba? And then, mahal ang mga bilihin, tapos yung sahod hindi naman tumaas. So, paano ka makakabayad? Paano? Parang nag-struggle ka ng ma-sustain ang lifestyle mo kasi nga, di ba, mahal ang mga bilihin. Tapos, yun, yung high housing nila dito. So, siguro yun po ang sinabi doon na main reason. And siguro naman, kaya nga siguro madami din talaga sa atin mga kababayan na nag-aano sila ng hindi lang iisang trabaho. Kasi kung iisang trabaho lang, hindi talaga kaya. Siguro, lalo na kung minimum wage earner ka lang. At yun nga, yung iba, may mga 2 trabaho, 3 trabaho, mga part-time talaga para yun nga, makaipon at ma-sustain nila or matustusan ang mga. At another reason po, no, kung bakit may mga homeless din, aside from yung ekonomiya nga, dahil sa ekonomiya, and then yung mahal ang mga pabahay dito, mortgages nila dito, renta. At isa pa is yung ano din, yung tawag dito, mga nalulung sa masamang bisyo. Kaya, yun nga, nag-ripple effect yung pagka-ano nila sa masamang bisyo, nawala ng trabaho. Ang trabaho po ay ating main source kung saan tayo kumukuha ng ating mga pangtustos pang araw-araw, pambayad ng ating mga renta, di ba? So, yan po, another reason kung bakit may homeless dahil sa masamang bisyo. And then, may mga ano din, cases na ano sila, may mga mental health issue po, hindi dahil sa subsidy from the government. So, hindi ako agree doon sa sinabi niya doon. Kasi, at yung sinabi niya madami daw homeless, masasabi ko pa naman na madami pang mga hindi mga homeless dito sa Canada. So, no, masasabi ko pa naman madami pang mga hindi nagiging homeless dito sa Canada. So, iilan. Sinabi din niya na nag-aalala din siya sa safety ng anak niya or dito sa Canada kasi nga dito. So, hindi ako sure kung ilan yung ano. So, pero for sure, merong mga gumagamit niyan, no? At hindi ko pa naman na-experience na parang kinabahan ako sa aking buhay dito na baka nasa panganib. So, kasi hindi naman din kasi kami palaging lumalabas, nasa ano lang kami, trabaho ng asawa ko, and then yun nga, bahay, accommodation, yung ganun lang naman yung setup namin. So, hindi ko lang alam yan. At hindi pa naman ako nag-worry sa aming safety dito. Kung ako ang tatanungin nyo, papipiliin ako sa Pilipinas ba kami o sa dito nga. Since kami ay may anak, pamilyado kami, at
yun nga, nilook forward namin yung mabigyan ng magandang buhay ang aming anak. Pipiliin ko na manirahan kami dito. Kasi, nakikita ko na mas maganda, mas may mai-offer ang bansang ito kaysa sa bansang pinanggalingan ko. So, yun po ang sad truth. Pero, yun nga. But anyway, good vibes lang tayo. So, yun po, na ano lang ako sa, sa nag-viral na video na yun kasi ang dami talagang na-trigger, and then yung minsan din may pag-harsh din tayo minsan ng mga kababayan natin, no? Pero anyway, good vibes lang po tayo, no? Life is too short po, kaya spread love, not hate, no? Diba? Sige, good night na sa inyo, and thank you for watching.